Hello mga kabayan, magandang buhay po. Welcome po sa aking reality vlog. This is Annalisa. Ngayon po, meron akong bagong bibigyan ng reaction video. So, ito naman po ay siya po si Commander ni Marcos. Asawa po siya ni Marcos TV channel. So, silang dalawa po ay laging magkasama. Mag-asawa po sila na dating OFW. So, nandun na po sila sa Pinas ngayon. Itong reaction ko ngayon ay patungkol kay Rose. Ito yung first 1, 2, and 3 na visit nila. So, yung una, paano nila nakilala si Rose, paano nila ito nakita. So, magdadapit hapon na guys, base doon sa video na na-post nila sa part 1, na ano na yun, papadilim na. So, masipag tong dalawang mag-asawa na to, si Marcos at saka ang pangalan niya si Alma. Ito ngayon, may nadaanan silang isang bahay kubo, or ano nyo guys, ilalagay ko dito yung ano niya, yung picture niya mamaya. So makikita nyo na sabi nga ni Commander ni Marcos, maliit na siya, mas maliit pa yung taas ng bahay ba, kumbaga hindi siya kataasan, parang nagbahay-bahayan lang. So naagaw yung atensyon nila. So nagtataka kasi, parang alam niyo ba yung mga kabataan natin noon na nagbahay-bahayan, bahay kubo, yung ganun. So parang ganun yung itsura guys. So ito pala sila Alma, 5 silang magkakapatid, siya yung panganay. Then, yung tatay niya, ang trabaho is labor, tulong-tulong sa pagkakarpentero, kung saan ang merong available. Tapos yung nanay niya, kung ano-ano na lang ang ginagawa, nag-uuling sila, katulong ito si Alma. And itong batang ito, 10 taong gulang na siya, mga kababayan. At sa edad niyang yun, grade 1 pa lang siya. Ganon kahirap yung buhay nila. So 5 silang magkakapatid, na siya yung panganay, grade 1 pa lang. So 4 ang nag-aaral sa kanila, puro elementary. So dito na focus yung attention ni Commander ni Marcos kay Alma, kasi may tsura yung bata eh. Tapos ang sipag na laging katulong ng nanay niya para makasurvive sila sa pang-araw-araw, tulong-tuloy yung mag-anak. So yung bahay nilang yun, bago lang daw sila doon kasi yung unang tinirikan ng bahay nila ay pinaalis na sila. So ang hirap talaga mga kababayan ba kung wala kang sariling lupa. So, pa-squatin ka talaga pag kailangan na ng may-ari. So, ito, isisingit ko lang, nagtataka rin ako, napapaisip ako, bakit tayo mga Pilipino na atin yung lupa, tayo pa yung mga nawawalan, diba? So, kung mapapansin niyo, karamihan mga banyaga, yung mga dayo, sila yung may mga malalaking property sa bansa natin. Bakit ganun? Napapatanong din ako, diba? So, hindi ba pwedeng gawin ng gobyerno na i-prioritize yung mga Pilipino na kung taga saan sila, kung may bakanting lote, bigyan, di ba? Ibigay sa kanila kasi Pilipino yun eh. Ang nangyayari kasi, pag mga public land, na ano nila pinipreserve. Tapos mamaya, pag may gustong bumili ng mga yayamanin, ibibigay nila. So, kawawa tayong mga Pinoy. So, ayan, maraming naghihirap na Pilipino, maraming Pilipino na walang bahay. Isa na ako dun. Pero kahit pa paano, nagsisikap din naman kami. Unti-unti, meron naman ako magtitirika ng bahay. Option na lang namin yung kung saan kami magtatayo. So, ngayon, ayan, ito sila Rose. So, 2 beses, 3 beses na sila napuntahan. Yung una, yun na nga, nakita ni Commander ni Marcos, yung hinihigaan nila guys, yung palapa ng nyug, yung dahon ng nyug, alam niyo ba yun, yung dahon, isinasapin sa lupa. So, sinasapin nila yon. Ang nakaisip daw ng ganun is si Rose. So, sinapin na nila yung lupa, tapos meron silang banig na plastic, doon sila natutulog. So, imagine niyo yun, tapos malapit pa sila sa dagat. So, kung tumataas yung dagat, so may posibilidad guys na babahain sila. So ang kagandahan dito, talagang sabi ko nga, ito na naman tayo, God is good. So lagi siyang may pinadadalang anghel sa bawat pamilya. So ayan na, dumating na sila Commander ni Marcos, na-interview sila Alma, then binisita nila ulit kasi pumapasok yung bata na walang tsinelas, walang uniform. Minsan nanghiram na siya ng tsinelas sa pinsan niya kung walang pasok yung pinsan. Okay, so ayun, sa madaling salita, nadala nila ito ng uniform kahit pa paano. Tapos may mga kunting grocery. At dito sa part 3, mga kababayan, dahil may nakapanood na ng video ni Commander ni Marcos. So mayroon ng isa tayong kababayan na medyo mapalad siguro sa buhay na makatulong sa iba financially. So bibigyan sila ngayon ng pera na pambili ng materyales. So maaayos na yung bahay nila, magkakaroon na sila ng magandang tulugan. Diba? So yun, so maraming salamat doon kay Commander ni Marcos dahil
iba talaga kasi yung puso natin kung sa pagtulong talaga nandoon, i-guide tayo ni Lord kung saan tayo pupunta. Dahil alam ni Lord kung sino yung mga tao nangangailangan at kung sino naman yung may kakayanan. Okay guys, ito si Kabayan, Commander ni Marcos. Growing pa rin yung channel niya, nasa 40,000k. So, sino ba naman po ang magtutulungan kung di tayo rin lang, di ba? Support po natin para, kasi tayo mga nasa bahay lang hindi makalabas, lalo na yung mga kapwa ko OFW, alam natin ang ating sitwasyon, sa loob lang tayo. So, kung may paraan tayo para makatulong sa mga nasa labas, gawin po natin. So, ako, no skipping ads lang kasi financially, pinagkakasya rin ng pamilya ko. Kasi, okay na rin yung, ayoko rin kasing makaabala sa ibang tao. So, nagsisikap kami para mai-provide din yung pangangailangan ng aking mga anak. So, may mga estudyante rin ako, gano'n. Ayun. So, salamat Commander Marcos sa sipag nyo na maghanap ng mga matutulungan kahit alam kong kayo ihirap din pero nagsishare kayo. At salamat sa mga nag-sponsor agad-agad at maayos na rin yung bahay nila Rose. So, mga batang masisipag, talagang pinagpapala rin ni Lord. Mabait si Rose, mabait yung batang ito. Makikita mo naman pagkausap siya. Okay, so, antabayanan po natin or abangan na lang natin yung mga susunod na mga upload nila Commander Marcos para sa part 4. Siguro ito na yung time na mag-uumpisa na silang gumawa ng bahay at tutulong yung papa ni Rose kasi labor naman. So, syempre, bawas na rin yun sa babayaran sa magpapanday. So, thank you so much. Thank you po mga kabayan. So, please subscribe nyo rin po ang aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. For now, ito lang muna ako ngayon, pabigay-bigay ng reaction guys kasi yung sitwasyon ko dito, hindi rin ako pwedeng makalabas kahit nandito ako sa magandang lugar. Nandito po ako sa Riyadh. So, hindi naman po ako basta-basta nakakalabas. At saka ayoko rin, nakakatakot din maggala-gala dito. At saka gastos din. Yung sweldo ko para na lang sa pag-aaral ng mga anak ko. Malaki yung tuition ng pangalawang anak ko. Okay? So, maraming salamat. Sa susunod po ulit. Bye-bye.